Talagang pinapahalagahan ni Celia ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon siya ng karera sa Evans Group kung makakapagtrabaho siya doon. Excuse me, hanggang kailan ba tayo maiipit sa traffic? Pinagmasdan niya ang orasan habang tumatakbo ito. Para siyang nasa mundo ng kaguluhan. Ang driver ng taxi ay walang magawa. Hindi ako sigurado, ma'am. May banggaan sa unahan. Sa tingin ko ay medyo matatagalan ito. Malapit nang masiraan ng loob si Celia. Mas magaling na tumakbo doon sa halip na maghintay sa sasakyan. Binayaran niya ang taxi driver. Inactivate ang navigation system sa kanyang telepono at binilisan ang takbo. Sa partikular na araw na ito, nagsikap siyang magbihis ng angkop para sa interview na ito. Para sa kanya, ang pagtakbo ay hindi maginhawa. Nakarating siya sa headquarters ng Evans Group sa tamang oras. Ang Evans Group ay may matayog na istruktura. Ang taas nito ay humigit kumulang 500 meters at may 110 na palapag. Ito ay may kaibahan sa katabing istruktura. Ang iba't ibang mga tampok ng disenyo ay kasama sa panlabas na construction ng gusali. Ang mga glass curtain na dingding ay nagpaganda sa gusali. Noon pa man ay gusto na niyang magtrabaho sa korporasyon na to. Dahil dinala siya ng receptionist sa ika-18th floor, matyaga niyang hinintay na magsimula ang interview. Mayroong isang malaking bilang ng mga taga-panayam, kabilang ang ilang mga kilalang designer. Naramdaman ni Celia ang kapaligiran. Pinalakas niya ang kanyang loob. Mabilis na dumating ang kanyang turn sa panayam. Ginawa niyang presentable ang sarili. Kinuha ang kanyang CV. At may kumpiyansa na pumasok sa kwarto. Hello everyone. Ako nga pala si Celia Canor. Nandito ako para sa isang panayam. Para sa post ng senior fashion designer. May 3 interviewer sa harap niya. Ang babae sa kaliwa ay nagbigay ng ilang karaniwang tanong. Kumpiyansang sumagot si Celia sa kabila ng kanyang kaba. Kinailangan niyang iharap ang kanyang mga gawa sa susunod. Ang kanyang disenyo at mga invention ay pinupuri ng mga interviewer. Inabisuhan siyang bumalik at maghintay. Naniniwala si Celia na malamang ay nabasag niya ang panayam batay sa mukha ng mga interviewer. Nakahinga siya ng maluwag at lumabas ng silid. Gayunpaman, ang kanyang eardrums ay napuno ng mga tunog ng pag-uusap at tawanan ng sandaling binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Glenn sa gitna ng silid nang biglang sumugod ang isang empleyado at sumigaw. Miss Glenn, may biglang dumating. Nagbago ang lahat at ang lahat ay lumabas ng pinto. Sinundan ni Celia ang mga ito at nakita niya na ang mga empleyado ng Evans Group ay nakapalibot sa isang matangkad na babae na nakaitim ng dami. Magkahalong excitement at pangamba ang tingin ng mga staff. How come it's Brea again? Napabuntong hininga at ngumiti si Glenn at lumapit sa babae. Bakit bumalik ka dito, Miss Brea? Sino ba talaga ang Brea na ito? Narinig na ni Celia na binanggit ito ni Lita noon. Sinabi ni Lita na kilala si Brea sa entertainment industry. Napakayaman daw ng pamilya nito. At dahil nabighani ito sa entertainment industry, nagpa siya itong sumali. Sa naunang ilang taon, ito ay nakasali sa mga high-profile na pelikula at palabas sa telebisyon. Ngunit ang karamihan ay hindi humanga dito. Dapat pang hindi na ako umasa sa paliwanag mo, Miss Glenn. Napatingin si Glenn sa paligid nang marinig ang sinabi ni Brea. Tumayo si Celia sa gitna ng karamihan at tinitigan si Brea. Ang buhok nito ay maayos na nakaistilo at ang mga tampok nito ay delicate at kaakit-akit. Ang hubog ng katawan nito
ay na-highlight ng itim na dami na nagbigay dito ng isang nakakamanghang kagandahan. Kung magko-complain ito ng depekto, imumungkahi ni Celia ang kanyang disenyo. Eksakto sa susunod na segundo, itinuro ni Brea ang suot na dami na may hindi magandang ekspresyon. Sino sa major designer ng Evans Group ang gumawa ng damit na ito para sa akin? Hilingin sa kanya na lumabas at ibigay ang kanyang panig na kwento. Ang buong ugali ni Brea ay nagpakita ng pangmamataas at ang kanyang mukha sa sandaling iyon ay puno ng galit. Ang kulit naman ni Brea. May bumulong sa malapit at napadpad iyon sa tenga ni Celia. Narinig kong mahirap siyang i-manage at kukonti lang sa industriya ang naglalakas loob na kunin siya. Narinig ko rin ang tungkol dyan. Hindi siya mahilig magsuot ng couture. Mas gusto niyang magbihis ng espesyal na iniangkop na damit para sa red carpet. Samantala, sinubukan ng agent ni Brea na mamagitan dito at kay Glenn. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Brea, please. Bumalik ka muna at maglakad sa red carpet. Magsisimula na ang film festival. Ang iyong kasikatan sa media ay hindi maganda sa simula. Kung hindi ka pupunta doon, sasamantalahin ito ng media at magdedeklara na mayabang ka. Mahinahong sabi ng agent ni Brea. Gayunpaman, tumanggi si Brea na makinig dito at patuloy na sumigaw kay Glenn. Sabihin mo kay Mr. Evans na pumunta dito. Gusto kong magpaliwanag siya ng personal. Tingnan mo ang damit na ito. Hindi ba't napakapangit ng kombinasyon ng kulay? At napakamura ng tela? Hindi ba sapat ang ibinayad ko sa inyo? Ang mga reklamo ay sumabay sa isip ni Celia. Ngunit hindi inakala ni Celia na iyon ang pinakamalaking problema dito. Ang rosas sa bahaging dibdib ang sumira sa buong damit. Patuloy na nagreklamo si Brea habang itinuturo ang rosas sa kanyang dibdib. Sinira ng bulaklak na ito ang buong fashion. May mga designer ba ang Evans Group na may magandang panlasa? Wala bang nakakaintindi sa hilig ko? Ito ba ang makukuha ko sa pinaghirapan nyo ng isang buwan? Paano ko magagawang maglakad sa red carpet sa ganito kapangit na damit? Sa pagkakataong iyon, lumapit si Wayne at naglakad papunta sa direksyon nila. Ang lahat ay yumuko at bumati dito ng may paggalang. Hindi napansin ni Wayne na nandito rin pala si Celia. Tinitigan niya ang kanyang mga empleyado at naguguluhang nagtanong. Bakit nandito kayong lahat? Nagsimulang magpaliwanag si Polly, ang agent ni Brea. Hindi kontento si Brea sa damit na idinisenyo ng Evans Group. Tumatanggi siya ngayong maglakad sa red carpet at humihingi ng paliwanag mula kay Mr. Evans. Bahagyang tumango si Wayne at bumaling kay Brea. Kung gusto mo ng paliwanag, then I'll try my best. Napatingin siya sa mukha ni Brea at agad siyang natulala sa kagandahan nito. Ikaw ba ang CEO ng Evans Group? Hindi ba dapat matanda ang CEO? Kailan pa nila binago ang pinuno ng isang bagitong bata? Ang mga salita ay pumutol kay Wayne mula sa kanyang ulira. Agad siyang natauhan at napabuntong hininga. Paano ang napakagandang mukha ay pag-aari ng isang tulad ni Brea? Can you speak more politely? Ang CEO ng Evans Group ay tatay ko. At ikaw ang successor ng Evans Group, ganun ba? Sabi ni Brea na may sarkastikong tono. Ang gusto kong makaharap ay ang presidente niyo. Ang isang successor na tulad mo ay hindi kwalipikado makipag-usap sa akin. Inilibot ni Wayne ang kanyang mga mata. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Isa ka lang celebrity. Ano ang karapatan mong husgahan na hindi ako sapat at kwalipikado? Ang mukha ni Brea ay napalitan ng inis.
Ako ay maaaring isang celebrity, pero mas mahusay ako kesa sa'yo. Binuo ko ang karera ko sa aking sarili. Pero ikaw, wala kang kabuluhan kung wala ang iyong ama. Ikaw ang bumuo ng sarili mong karera. Sa pagkakaalam ko, ang bawat pelikulang sinalihan mo ay isang kabiguan. Hindi ka sikat sa iyong husay sa pag-arte. Ngunit sikat ka sa iyong iskandalo. Nagsusumikap ka ba talaga na bumuo ng isang karera sa entertainment industry? O ginagamit mo lang ang iyong frame para makipaglaro sa iba't ibang uri ng mga lalaki? Naiinggit ka ba sa swerte ko pagdating sa love affairs? No wonder single ka pa sa edad mo. O baka naman may psychological problem ka. Ang dalawa ay nagtunggali sa personal na pag-atake at tila hindi matatapos ang kanilang pagtatalo. Hindi inaasahan ni Celia na makikipag-away ang batang successor ng Evans Group sa isang sikat na bituin sa entertainment circle. Samantala, ang agent ni Brea ay maluha-luha. Sinubukan nitong pigilan si Brea at patuloy na nagmakaawa. Brea, please stop arguing. Solusyonan muna natin ang issue. Hindi mo naman mapapalampas ang red carpet sa film festival, di ba? Ngumisi si Brea at marahas na tinuro si Wing. Kung ganon, hayaan mo siyang lutasin ito para sa akin. Hilingin mo sa isang designer ng Evans Group na palitan ang damit ko. At igawa ako ng babagay sa akin. Kung hindi ako maglalakad sa red carpet. Kung gusto mo akong maglakad doon sa kahiyahiyang damit na ito, parang pinatay mo na rin ako. Nang marinig ni Wayne na minamaliit nito ang taga-disenyo ng kumpanya niya, hindi siya dapat na magpadaig. Bakit hindi ka maghanap ng dahilan mula sa iyong sarili? Kung hindi bagay sa iyo ang damit, sa pag-uugali mo, nakakahiya namang maglakad sa red carpet. Kahit limited edition ang suot mo. Couture dress kasi yan, at ikaw mismo ang pangit. Sa sobrang galit ni Brea, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. How dare you question my beauty? Kaya niyang tiisin kung sasabihin ng iba na hindi siya sikat. Ngunit ang marinig na hindi siya maganda ay talagang nakakagalit. Kung sa tingin mo ay pangit ako, siguradong may mali sa mata mo. Nang makitang galit na si Brea, mabilis na yumuko ang kanyang agent at nagmakaawa. Brea, please. Hindi ito ang oras para magalit ka. Ayusin muna natin ang problema, okay? Pagkatapos ay lumingon siya sa mga tao at nagtanong, maaari niyo ba kaming tulungan na baguhin ang damit na ito at hayaan si Brea na makapaglakad sa red carpet ngayon? Humihingi ako ng pabor. Ipinapangako ko na pagkatapos ng kaganapang ito, gagantimpalaan niya kayo ng napakaganda. Ang karamihan sa kanila ay napaatras. Kilala nila si Brea na mapili at mahirap pakisamahan. Kahit alam nilang hindi problema dito ang pera, walang nangahas na tanggapin ito. Alam ng karamihan na kapag hindi ito nasiyahan sa ginawa nilang pagbabago, tiyak na mapapahamak ang kanilang karera. Nang makitang walang balak na tumulong, nabahala ang agent na si Polly. Nakaisip si Celia ng idea kung paano babaguhin ang damit ni Brea. At dahil walang gustong tumulong, humakbang siya at nag-alok. Let me give it a try. Thank you guys for listening and watching.